Inutusan tayo ng atin pong Panginoon na ibigin siya ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong puso. Sinabi na po sa unang Juan 4:10 na siya ang unang umibig sa atin. At ang kanya pong pag-ibig sa atin ay wala pong kondisyon, no? Wala pong kondisyon. Pag tayo po ay nagmamahal kadalasan, o kung tayo po ay umiibig ay kadalasan mayroon pong kondisyon. Mamahalin lang kita kapag mamahalin mo ako. Minamahal ko siya kasi maganda siya. Iniibig ko siya, napaibig ko sa kanya kasi sexy siya. May mga ganun pong rason. Pero ang Diyos po, dahil po sa kanyang kalikasan bilang Diyos ng pag-ibig, siya po ay nagmamahal sa atin unconditionally. So wala po siyang hinahanap na dahilan. Basta mahal ka niya. Kahit sino ka man. Ganon. Parang, kanino ba pelikula yon? Kay Sharon at kay Ruben. Mahal kita kahit sino ka man, ano bang maging sino ka man. So basta yun na nga, bahala na sila. Okay, so sa atin pong tinatalakay ngayong umaga o tatalakayin ngayong umaga ay nasa Deuteronomio 6:4 hanggang 9. Deuteronomio 6:4 hanggang 9. Sundan niyo po sa inyo pong mga mata habang ito po'y binabasa natin. At mas maganda po tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng atin pong Panginoon. Sabi rito, nandiyan na ba? Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, madali tayong mukot manalangin. O Lord God, hallelujah. Bless your word. Lord, hallelujah, sa amin pong pagpapatuloy. Ikaw, Diyos, ang mangusap sa amin pong kalagitnaan. At Lord, hallelujah, we do not allow any intervention of the enemy. Amin siyang tinatalian. Wala siyang kapangyarihan. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And Lord, hallelujah, Ikaw, Diyos, ang maluwalhati sa amin pong pagtitipong ito. At Ikaw ang magbukas sa mga puso't isip ng bawat isang narito. At Lord, I rebuke the spirit of antok in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even dizziness and anything that can hinder their, hallelujah, they're hearing the word of God. Thank you, Lord, na Ikaw, Diyos, ang siya pong pumagitna at kasama namin hanggang sa ito po'y matapos. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. At hallelujah, dito po sa Bible na atin pong tinatalakay sa Deuteronomio 6:4 hanggang 9 ay
nandyan, bumigkas si Moses ng isa pong tagubilin para po sa bayang Israel, no? At dito po ay kasalukuyang sila po ay nasa paglalakbay patungo po sa Promised Land. Promised Land, lupang pangako na inihanda sa kanila. At dahil sila po ay naalipin sa Ehipto ng halos 400 years, no? 400 years po silang nasa sakop ng Ehipto at kung saan sila po ay hirap na hirap at dahil sa pagmamahal ng Diyos sa Israel ay nahabag ang Diyos sa kanila at ang ginawa ng Diyos, sila po ay kinuha mula sa pagkaalipin at dinadala ng atin pong Panginoon tungo doon sa kanila pong sariling lupain na kung saan sila po ay magiging isang bansa. Amen? At dito po sa umaga pong ito, ang pamagat ng atin pong mensahe ay ang disenyo ng Diyos para sa bawat pamilya. Disenyo ng Diyos sa bawat pamilya. So, ang ibig sabihin, ang Diyos po ay naglagay po ng disenyo sa bawat pamilya. At dito po ay makikita natin na ang purpose o ang layunin ng Panginoon sa bawat pamilya ay ang mapanatili ang kanyang kasunduan sa kanila. Sa bawat tao, mapanatili ang kasunduan ng Diyos sa bawat tao o bawat pamilya din. Una, ang ibigin ang Diyos. Ito po yung unang kasunduan, ang ibigin ang Diyos. At kaya nga, ipinag-uutos dito na ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Then ikalawa, ang ipamuhay ang salita niya. Ipamuhay ang salita niya. Nandyan po yan sa next verse, no? Una, ibigin mo si Yahweh, sa verse 5, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang ikalawa sabi, ang mga utos na itanim ninyo sa inyong puso. Ang ibig sabihin dyan, pag itanim mo sa iyong puso, ito po ay iyong isabuhay. Kaya po iniingatan sa puso para hindi ka magkasala at ito po ay iyong masunod sa iyong buhay habang ikaw ay nabubuhay. So, ipamuhay ang salita niya. Ikatlo, ang ipasa ito sa susunod na henerasyon. Ibig sabihin, doon po sa mga binata't dalaga pa, doon po sa mga may asawa na mayroon pong mga anak, kailangan isalin ito sa inyo pong mga anak. At doon po sa mga binata't dalaga, yamang nakilala ninyo ang Panginoon, kung wala mang nag-introduce sa inyo ng mga magulang, o kung hindi na ipakilala sa inyo ng inyong mga magulang, from your own generation, ay magsisimula na maipapasa mo sa iyo pong mga anak o sa iyo pong magiging mga apo ang pag-ibig sa Diyos. Kailangan nandun sa puso ang pag-ibig sa Diyos. Kasi pag nandun po ang pag-ibig ng bawat isa sa Diyos, ay nandun din po kasabay ang kanyang takot na magkasala sa Diyos. Kasi pagka inibig mo ang Diyos, takot kang magkasala sa Kanya.
Hallelujah. So, glory to God. Kailangan ipasa ito sa susunod na henerasyon. At doon nga po, sa sinasabi po sa Bible, no? Sa verse 6, ang sabi, ang mga utos niya itanim sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa 7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Pagtitingnan mo po dyan, ang sinasabi ng banal na kasulatan ay ang pinaka-idinidiin dyan ay huwag kang magkaroon ng excuse or excuses para maisalin sa iyong mga anak ang salita ng Diyos. Bakit sinasabi kong excuses? Ay, pasensya na po, busy kasi ako. Pasensya na po, marami akong pinagkaabalahan sa ngayon kaya wala na akong time. Ganyan po ang kadalasan na excuse. Ano mang klaseng excuses ay ang ibig tumbukin sa banal na salita ng Diyos ay huwag kang magkaroon ng excuses para huwag maituro sa iyong mga anak na dapat niyang mahalin ang Diyos. Kumusta? Doon po sa mga may anak na, ito po ay tungkulin natin na kailangan natin gawin sa atin pong mga anak. At doon po sa nagpaplanong magkaroon ng pamilya, ito po ay tungkulin una ng tatay at ganoon din po ang nanay na ituro sa mga anak na ibigin nila ang Diyos. Ito po ang sinasabi sa Bible. Ito po ang binigyang diin sa Deuteronomio 6:4 hanggang 9. Hallelujah. At dito, sa atin pong pinag-aaralan, meron din po tayong mga bibigyang diin. Una, ang disenyo ng Diyos para sa bawat pamilya ay ang magiging matibay ito at solidong pamilya ang mangyayari. Bakit? Ito po kung ang pamilya, bawat pamilya sa isang bansa ay umiibig sa Diyos, may takot sa Diyos, ang bansang ito ay malakas. Para sa Diyos, ang kalakasan ng isang bansa ay nandoon sa pag-ibig nila sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang isang bansa na hindi nila iniibig ang Diyos ay hindi matibay na bansa. Tibay-tibayan lang yon. Kung inakala ng iba, dahil ang mga komunistang bansa ay dahil meron silang mga high-powered missiles, high-powered atomic bombs, or any kind of bombs na meron sila, nagkakamali sila. Kung ang basihan ng Diyos ang pag-usapan, bakit ang basihan ng Diyos sa isang matibay na bansa ay ang pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos? Bakit? Baliwala sa Kanya ang mga malalakas na pampasabog ng mga kalaban. At nakita natin sa banal na kasulatan kung paano ipinagtanggol ng Diyos
ang kanya pong minamahal na bansa na patuloy na nagmamahal sa kanya. Ang Israel. Kahit tingnan mo sa kasaysayan, kahit tingnan mo dito sa Bible, no? Doon po sa five book of laws na sinasabi. Five book of laws is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yan po yung five book of laws na tinatawag po nilang Pentateuch. Ha? At yan po makikita po natin ang paggabay, ang pagtatanggol, at ang pagkilos ng Diyos. At yun pong mga dinaanan nilang mga bansa nung sila po ay papunta na po sa Promised Land, ay malalakas na po na bansa. Yung natalakay natin how many weeks ago, yung about doon sa ibig ng Diyos na nanatili doon po sa Psalms 136, makikita po natin doon na ang sinasabi ng Bible, siya ang pumatay doon sa mga haring malalakas. Ang sabi doon, siya ang pumatay kay Haring Og. Si Haring Og sa Bible ay siya po ay isa pong haring malakas ang kanila pong bansa. Pero ang Israel na napakahinang bansa, dahil sila po ay sinasamahan ng Diyos, wala pong magawa. Lahat po ng dumigma o nakipagdigma sa kanila o kinontra sila ay wala pong nagawa. At kahit po sa history noong 1969 na kung saan sila po ay ginira, 1969 ba or 1973, basta ginira po sila ng 6 na bansa na nakapaligid. Egypt, Saudi Arabia, basta yung nakapaligid. Kasi ang Israel kasi ay napalibutan ng Muslim countries na lahat ng yan ay nakipagdigma sa kanila noong 1969. Pero alam niyo po kung saan pinulot po yung 6 na bansa? Nasa history po yan. Tingnan niyo po sa YouTube, nandyan yung pagtatanggol ng Diyos sa bayang Israel sa 6 na bansang dumigma sa kanila ay wala silang nagawa. Wala silang nagawa. Hindi nila kayang talunin ang bansang nililingap ng Diyos. Ang bansang sinasamahan ng Diyos. At nung panahon na yon, imbis na sila po ay magapi, nakuha pa nila yung portion na tinatawag nilang Gaza. Ang Gaza actually ay hindi po nila sakop yan noon before 1969. Pero during 1969 war ay imbis na sila ay tinalo, nakaabanti po sila kaunti kaya nakuha po nila pabalik yung Gaza. Ang Gaza ay nasa ilalim yata ng Judea at papunta ng Egypt. Yung portion na yon ay pinanahanan ngayon ng mga Palestinian Liberation Organization na parte kasi ang PLO o Palestinian Liberation Organization ay siya po ay isang bansa na nasa Israel, nakakabit lang. Pero actually, yung
Palestinian ay alam na natin po yung kasaysayan. Sila po yung bansa na pinagmulan ni Haring Gulayat kasi natalo na yan sila eh. Pag tinan mo yung aklat ng Judges, makikita mo po yung kasaysayan. No? At sila po ay nandun pa rin sa Israel, pero meron silang portion at ngayon na nga, karamihan sa kanila ay nandun sa portion ng Gaza. Sila po, ang tawag sa kanila pa rin ng iba ay Israel kasi Israel ang nakakasakop sa kanila. Pero sila po ay PLO. Kaya meron akong kilala, nung nagsabi sila daw ay mga Israelita. Pero, Muslim. Sabi ko, paano kayo naging Israelita Muslim kayo? Yung pala, PLO. Ang PLO kasi nasa loob ng Israel. Kaya ganun po ang nangyari. So, yun po ang ginawang pagkilos ng Diyos sa Israel, sa pagtatanggol ng Diyos sa Israel. Ang dating din po sa atin nito, tayo po na umiibig sa Diyos, ay nandun din ang pagkilos ng Diyos sa atin. Pag tayo po ay taong umiibig sa Diyos, ang Diyos din ay naroon. Kanya pong gagawin ang lahat para ikaw ay pagtatanggol. Hallelujah. Ganun ho kabait ang Diyos sa nagmamahal sa Kanya. No? So, ang nais ng Diyos sa bawat pamilya ay magiging solido at magiging matibay ito. Dahil ito ang nagbibigay lakas ng bansa. Sa pamagitan ng matibay na pamilya, lahat ay umiibig sa Diyos, ang bansang ang pamilyang may ganong klaseng puso sa Diyos ay matibay. At pag ang buong bansa, ang bawat pamilya ay umiibig sa Diyos, matibay ang bansa na ganoon. Kaya atin na pong pagtibayin ang atin pong pamilya. Dapat lahat ay umiibig sa Diyos. Lahat ay may takot sa Diyos. Hallelujah. Andyan pa ba kayo? Amen. Hallelujah. Tingnan natin sa Judges o Hukom, Aklat ng Hukom, verse 6 hanggang 10. So, doon makikita po natin, naglingkod sila nung kapanahonan ni Josue, nung buhay pa si Josue, at nandun pa po yung mga leader na nakakaalam ng mga miracles na ginawa ng atin pong Panginoon, ay naglingkod sila sa Diyos. Bakit? Fresh pa sa kanilang mind yun pong mga ginawa ng Diyos. Pagdating sa Diyos, tingnan mo yung verse 10. Ano ba ang nangyari sa verse 10? Sa verse 10, basahin mo ulit. Ang mamatay ang mga tao sa henerasyon ngayon, ang sumunod na sa nila ay hindi nakikilala ang Panginoon, maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Ayun. Ibig sabihin dyan, may failure doon sa kapanahonan, may gap doon sa kapanahonan ng pagkamatay ni Josue, hindi na nagpapatuloy ang mga tao sa pagpasa sa mga sumunod na salinlahi nang itinuro sa kanila doon sa Deuteronomio 6:4 na ibigin mo ang iyong Diyos at pagdating sa 6, ituro ninyo sa inyong mga anak. Ang ibig sabihin, pagdating o
O pagkamatay ni Josue, ang mga tao ay hindi na gaanong naglilingkod sa Diyos. Nag-backslide. O ang tawag nito, iba na ang nagiging gawi. No? Dito, tumbukin natin ang sinasabi sa dito may paglilingkod pa ng Diyos-Diyusan na sinasabi. Sige, sa verse 10. Basta yun po hanggang verse 10, no? Dito sa 11, sa verse 10, ito po yung sinasabi, no? Subalit ang sumunod na salinlay ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. So may failure ba? May failure. Yun pong salinlahi after Joshua or after Joshua. Ha? Nakuha ba ninyo yung atin pong pinag-usapan? After Joshua, nag-isigulaki na sila. Para bang kinalimutan na nila ng sadya o dahan-dahan nilang kinalimutan ng Diyos. Kaya diyan, naglingkod lang sila nung kapanalan ni Josue. Fresh pa kasi sa kanilang mind ang ginawa ng Diyos. Pero ito po, kaya nga pag si Pedro ang nagsasalita sa 2 Peter chapter 3, meron siyang sinasabi doon na ang layunin ng sulat kong ito sa inyo ay upang sariwain sa inyong isipan, upang gisingin kayo. Tingnan po ninyo yung sabi ni Pedro sa 2 Peter. Saglitan natin para atin pong ito sabi dito 2 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Sabi, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamagitan ng pagpapaalala o papapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Diyos o ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Hallelujah. So nandun ang nabanggit ni Pedro na ang pagpapaalala. Ang ibig sabihin, the next generation after Joshua ay nag-fail sila sa pagpaalala. Unti-unti silang lumimot. Kaya sa atin, ang paalala sa atin, pag nagkakaroon na tayo ng mga sari-sariling pamilya, doon sa mga nagprepara pa lang na magkaroon ng sariling pamilya, huwag kalimutan na i-inject sa puso't isip ng inyong mga anak ang pag-ibig sa Diyos. Doon sa meron pong mga anak, huwag mag-atubiling i-inject sa kanilang puso't isip ang pag-ibig sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos. Nasa atin ang susi bilang mga magulang. Ang talagang ipilit sa kanilang puso't isip ang paglilingkod sa Diyos. Tingnan mo kung ano na nangyari. After na sila po ay hindi na naglilingkod sa Diyos, ang pangyayari po sa Judges 2:11 hanggang 14, tingnan mo kung ano nang nangyayari sa kanila. Sa Judges pa rin, o sa hukom pa rin. Dito tingnan ko. Ako po ang babasa.
Hukom 2:11 hanggang 14. Ito pong sinasabi. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Bakit? Bakit ganun ang nangyari? Sinabi na kanina, after Josue o after Joshua ay yung mga magulang ay hindi na nila itinuro. Nag-fail sila sa pag-inject sa kanilang mga anak o pagtuturo sa kanilang mga anak na ibigin nila ang Diyos. Kaya ang nangyari, bumaling sila sa paglilingkod sa mga Baal, sumamba sila sa mga Baal. Ang Bible po mismo ang nagsabi. Ang pangyayari diyan, pag dahil sumamba sila sa ibang Diyos, humina ang kanilang pananampalataya. Humina din ang kanilang bansa. Yan po ang katumbas. Malakas lang sila o lalakas lang sila pag inibig nila ang Diyos. Kasi pag inibig nila ang Diyos, nandun yung pag-serve nila kay Lord. At pag nagsiserve sila kay Lord, walang pwede mang babangga sa kanila. At sa bawat isa sa atin, pag tayo po ay umiibig sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, walang sino mang pwedeng babangga sa atin. Yan po ang katumbas niyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sila, dahil naglilingkod sila sa Diyos, that 1969 war against Israel by the 6 nations surrounding them ay hindi nagtagumpay. Sa halip sila pa ang nakaabante, nakuha nila yung parte ng Gaza, which is the place of PLO. Nakuha nila yon. At pag titingnan mo sa kasaysayan, nung kapanahon ni Obama, pinilit ni Obama na ibigay ng Israel ang Gaza sa PLO. Gawing pabahay sa PLO. I don't know kung bakit ganun na lang ang pagmamahal ni Obama sa mga Muslims. No? So, ganun po ang nangyari. Then, sabi dito sa 12, tinalakuran nila si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyusan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Humina na yung kanilang pag-ibig sa Diyos eh. Iba na yung kanilang iniibig, si Baal na. So yun po ang nangyari. Kaya tingnan po rin natin, sa isang pamilya, pag ang nangyari ay nasira na yung bigkis ng mag-asawa at yung isa ay nangingibang bahay. Nangingibang bahay ba tawag? Iba kasi sabi nila nangingibang bahay daw eh. Meron pong nangingibang bansa. Itong pangingibang bansa din is a challenge of every Filipino family. Bakit? Siyempre, pagka wala kang mga magulang, halimbawa, lahat ng mga magulang mo, OFW. Siyempre, marami kayong pera dahil OFW sila pareho. Ang kasama sa bahay ng anak ay yung yaya. Kung hindi na ituro, hindi nabigyang instruction ang yaya na ituro sa kanila,
o i-inject sa kanila ang paglilingkod sa Diyos, wala na. Kasi unang-una, yung mag-asawa na wala sa piling ng mga anak, hindi na nila maisalin. Kasi kanina yung sinasabi, di ba, ang instruction ng Diyos doon sa mga tatay na isalin sa kanilang mga anak. Ibig sabihin, ang meron pong primary functions o function para isalin sa next generation ay nandun sa tatay. Paano nga kung nangibang bayan, nangibang bahay? Hindi na nila ituro. Kaya, pagka gano'n ang nangyari, mahina na ang pamilya. Pag mahina ang pamilya, mahina ang bansa. Yan po ang idinidiin yan. Sige, patuloy tayo. Ha? Ang sabi dito kaya, sa 12 kaya, nagalit sa kanila si Yahweh. Then, sa 14, itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at Astarot. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at sasamsaman ng ari-arian. That is the consequence. Consequence o resulta ng kanila pong taksil sa Diyos. Ha? Ang pagtaksil nila sa Diyos ay nagresulta ng pagkasakop ng kaaway. Ang sabi dito sa 14, maliwanag. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at sasamsaman ng ari-arian. Kaya naghihirap sila ng gusto. So, ganyan po ang nangyayari sa bayan pagka hindi na naglilingkod sa Diyos, nawala ang pag-ibig sa Diyos. Hindi na sila matibay. At ang Diyos kasi ang kanila pong tagapagtanggol kung sila ay nagmamahal sa Diyos. Wala na silang serbisyong ginawa sa Diyos Ganon din sa bawat isa yan. Sa bawat individual, huwag mong ipagmalaki na ikaw ay meron pong ministry na hinahawakan. Huwag mong ipagmalaki na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ang pinakadapat ay meron kang personal devotion sa Lord. Ano yung sinasabing personal devotion? Kanina di ba sinasabi, ituro sa panahon ng gabi, ituro sa pagkagising sa umaga. Yun po kasi yung mga kadalasan na meron lang tayong time. Pagpatulog na, so bago matulog, maituro mo lang kaunti. At paggising, bago lumayas sa bahay at maghanap buhay. Nakuha po ba natin? Maituro mo lang kaunti, makapagbigay ka ng paalala. Yan po yung sinasabi sa Bible, no? So, dahil po sa kanila pong failure nanghina sila sa paglilingkod, nagtaksil at hinayaan sila ng masakop ng kaway. Tayo rin, pag tayo po ay unti-unti po tayong nanghihina, nawawala ng pag-ibig sa Diyos, unti-unti rin, marami rin ang nangyayari sa buhay natin. Doon nag-umpisa na yung naghihirap, kunting problema lang, mainit ng ulo, sigawan na kaagad ang mag-asawa, wala nang kontrol, kaya ang nangyayari, hahantong sa hindi maganda.
Yung mga anak, ang pinaka-apektado, ang gagawin din ng mga anak, dahil magulo sila, ayaw ko sa bahay, magulo. Kaya hanapin doon sa labas ang magandang samahan. Anong mangyayari? Nagbarkada. Doon sa barkada, masaya siya doon sa barkada. Anong ituturo ng barkada, palagay mo? Sino yung tinuruan dito ng barkada na matino ang tinuturo? Wala. Kadalasan, ibubuyo ka lang. O, totoo yan. Ibubuyo ka lang. O? So, ayan. Ayan po ang nangyayari. Kaya sa buhay din natin, ang nangyayari, unti-unti din na nag-deteriorate ang ating paglilingkod sa Diyos. Unti-unti tayong lumalayo sa Diyos at hanggang napansin mo na lang isang araw, ang layo-layo mo na pala. Pag tinanong ka, kamusta po? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Pero, hindi lang nila alam, malala na pala. Ayan ang, yan ang sinasabi. Ganyan. So, nawa, bago po mahuli ang lahat, i-search natin yung atin pong mga sarili. Baka inisip natin, malakas pa rin tayo. Yung pala, gabuhok na lang ang humahawak. Pag naputol yung buhok, wala na. So, check ourselves. No? Ikalawa, no? Ang disenyo ng atin pong Panginoon ay ang pinakamaliit na unit o ang pamilya ay ang pinakamaliit na unit ng na ipahayag ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Oo nga naman. Ang pamilya naman talaga pag sa gobyerno is the smallest unit of the of the government. Society. Community. Okay. So, ang pamilya talaga ay target ng Panginoon na pag meron siyang iniligtas buo. Kay Rahab, si Rahab ay isa pong spy during the time of 12 spies of Israel na pinadala doon sa Jericho. No? At ang nangyari, itong si Rahab ay iniligtas niya yung dalawa sa spy sa Israel. Meron siyang spies na dalawang niligtas, no? Ang pangako sa kanila, ang pangako ng dalawang spy sa kanila ay magtago sila sa loob ng bahay at maglaylay ng isang pulang sinulid ba yun sa bintana. At lahat ng nasa bahay na yun ay ligtas. At hindi sila aanuhin. So, family. Ang target ng Diyos pagka mayroon sa pamilyang naglilingkod ay gusto ng Diyos yung buong pamilya maligtas. Sa 12:3 din ng Exodo, makikita natin doon sa Exodus, no? Pamilya din ang nililigtas ni Lord. Doon sa Exodus, tingnan natin. Sabi dito,
12:3, sabi diyan, sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel, nasa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Pero dito po, actually, yung plano ng Diyos ay isang pamilya. No? Isang pamilya ililigtas ng Panginoon. Bawat pamilya. Sila po ang pinaka smallest unit na pinaplano ng Diyos na iligtas. Then, Acts 16:30 and 31. Ang sinasabi doon sa isang bantay, no? O isang kapitan ng bantay, ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka at ang iyong pamilya. Hallelujah. So, yun po ang ipinangako. Pero, makikita mo, ito po ay isang proseso. Bakit? Pagkatapos mong mananampalataya, ibahagi mo sa iyong pamilya para makilala rin nila ang Diyos. Manampalataya din sila kay Kristo at sila rin ay maligtas. Hindi yung ikaw lang ang nanampalataya, hindi mo naman isinalin sa iyong asawa at mga anak, tapos isipin mo ligtas pa rin sila. Hindi. Isalin mo, ipasa mo. Katulad nung ginawa kanina sa habilin ni Moses doon sa mga Israelita, na ang sabi, ituro ninyo sa inyong mga anak. Ituro sa mga anak. At ang pinaka-example dito ng nagduro ng kanyang pananampalataya hanggang sa apo ay yung lula ni Timoteo. From Luis to Eunice, ipinasa kay Timothy. Luis yung lula, Eunice yung anak, then it was transferred to Timothy, which is the grandchildren. Pero, nakalungkot pa din. Bakit? Puro nanay hindi kasama yung tatay. Dapat kasama yung lolo. Dapat kasama yung asawa ni Eunice. Nag-start lahat doon kay Timothy. Pero hindi po huli lahat. Sa atin pong kapanahunan, wag natin pong kaligtaan na isalin sa susunod na henerasyon. Ang kaligtasan na atin pong natanggap mula sa Panginoon, dapat matanggap din nila. Wag yung hanggang sa atin lang, hindi na natin na ipaabot sa kanila. Amin ba? Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Glory! Glory to God. Glory. At meron pong isang halimbawa akong nakita dyan. Noong sila po ay nilusob ng kaaway na ilang bansa, sa aklat po ng 2 Kronika 20 ay nandun po na sila po ay nilusob ng Edom, Moabita at Ammonita. Edomites, Moabites, Ammonites. Yan po yung grupo na lumusob sa kanila. No? At ito po ay mas malaki sa kanilang mga bansa.
malalaki na ngang bansa, nagsanib puwersa pa. Ha? Pero, diyan po makikita po natin ang ginawa po ng mga pamilya. Ang mga pamilya nandyan. Makikita po natin sa verse 13. Tingnan po ninyo sa verse 13. Samantala, ang lahat ng kalalakihan ng Huda kasama ng kanilang mga asawa't anak ay dumulog kay Yahweh. Diyan po, ang tatay po mismo ang nangunguna. Nakita nyo? Nakita ba ninyo yung verse? 2 Chronicle chapter 20 verse 13. Bakit? Ano ba yung atin pong kulturang mga Pinoy? Pag meron pong mga sinasabing pang gawaing Kristiyano, gawaing pang-relihiyon, ang tatay nandun sa ganon-ganon. Kasama yung pulang kabayo. Tapos, nakaano ng pag-asa. Sabay utos sa nanay, sige day, o sige, ikaw, kayo dyan, o sige, magdasal kayo, isama mo yung mga anak. Pero siya, ang kasama, katunggaan niya, yung pulang kabayo, tapos yung pag-asa. Pag-asang hindi naman maasahan. Pag-asang magkakaroon ka ng sakit. Ha? Sila po ang kadalasan nagutos. Pero dito sa Bible, ang sabi dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 13, nung nasa gipit na kalagayan, nung sila po ay nilulusob na ng kaaway, ang mga tatay ay nangunguna sa pagtawag sa Diyos. Pero ewan ko bakit ganun ang kultura natin. Kadalasan makikita mo kahit sa kung saan, pagka mayroon pong gawain pang Kristiyano, ang tatay, malakas yan magtulak sa asawa niya at sa mga anak. Pero siya, iba. Dito sa Bible, ang tatay po mismo ang nangunguna na dumulog sa panalangin. Kaya, ang pagkakaisa sa pamilya ay napakahalaga. At ang mga pamilya na mayroon pong mga tatay na mananampalataya ay napakapalad nila. Kung hindi man nangyari sa atin pong unang pamilya, sa panahon na tayo po ay mag-aasawa na, o yung mga binata na mag-aasawa na, kayo mismo ang mangunguna sa inyong mga anak, sa inyong asawa at mga anak para magkaisa sa panalangin. Andyan po ba kayo? Tulog na bang iba? Gising pa daw kunti. Hallelujah. So, tungkulin natin yan. Sabi sa Bible, no? Then, next. Nasa atin ang pagdesisyon ngayon. Nasa atin ang pagdesisyon. At kailangan din natin magdesisyon. Sa Malakias 4:5-6. Malakias chapter 4, verse 5 and 6. Pakibasa nga. Malakias. Four, 5 and 6. Sabi dito, ako na lang magbasa. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak.
Kung hindi, mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wawasakin ang inyong bayan. The reconciliation. The message, ang sabi po dito, the message or Elijah will come and he will bring the message to reconcile the sons to their fathers and the fathers to their son. Kumusta yung mga pamilya natin? Meron bang mga may alitan yung mag-ama? Yung mga mag-ama na hindi magkalapit? Malayo yung anak sa kanyang tatay? Hindi malayo sa tinitirhan na, yung malayo yung loob. Na yung bang merong anak na nagawa ng hindi maganda ng kanyang tatay, kayong galit, andun pa rin. Nandun yung para bang malayo na siya sa kanyang tatay. Pero, ano man ang nangyayari, ang Diyos po ay ginawa po niya lahat ng dapat niyang gawin. Bakit? Actually, ang Diyos ay binanggit lang niya si Malakyas. Binanggit lang niya si Elijah. Kasi, siya talaga yung dadating sa katauhan ni John the Baptist. Pero, ang mensahe talaga ni John the Baptist ay magbautismo para sa pagsisisi sa mga kasalanan. Ang ibig sabihin diyan, ang manumbalik sa Diyos. Kaya ipinakilala din niya si Kristo na siya pong magliligtas. At yan po ang mensahe ng reconciliation, na tayo po yung makipag-reconcile na sa Diyos. Tayo po ang mga alibughang anak, kung doon po sa Lucas 15, tayo po yung alibughang anak na kung saan nagpakalayo-layo sa Diyos. Sa atin pong kapanahunan, marami pong mayayabang na nagsabi sila po yung malapit sa Diyos, pero totoo, malayong-malayo sa Diyos. At ganoon din sa kapanahunan ni John the Baptist. Yung mga Parisiyo, mga Sadusiyo, akala nila malapit sila sa Diyos. Kaya ang mensahe ni John the Baptist ay magsisi. Ang mensahe ng bautismo ay pagsisisi. Pero ang nangyari, itong mga Sadusiyo at yung mga Parisiyo, dahil sila po ay inisip nila sila po'y tagapaglingkod sa Diyos, lumapit na lang sila bigla at nagpabautismo. Si John the Baptist hindi kumbinsido. Tingnan niyo po sa 3:8 ng Matthew kung ano yung mensahe ni John the Baptist sa kanila. Ipakita, kayong mga ulupong. Ano ba mga ulupong? Mga ahas. Ang sabi, kayong mga ulupong, ang sinasabihan niya mga Parisiyo at mga Sadusiyo at mga Eskriba. Ang sabi niya, ipakita muna ninyo na kayo'y nagsisisi. Ang ibig sabihin doon, nag-atubili siyang, ayaw niyang bautismuhan sila. Bakit? Kitang-kita niya na sa kilos nitong mga Eskriba, Parisiyo at mga Sadusiyo ay hindi naman sila nagsisisi. Bakit sila pabautismo? Parang gusto nilang palabasin, exempted sila. Pero ang totoo, sila din ay malayo sa Diyos.
At ito din po kung minsan ang ipinagmamayabang ng mga batang ang sabi nila, meron akong narinig na term na born again na since birth. Wala pong ganon. Na born again na since birth. Ang totoo dyan, maaring isinilang ka sa isang pamilyang mananampalataya na ang iyong mga magulang. Pero sa ayaw mo sa gusto, meron pong mga panahon na nagpakaligaw-ligaw ka. Ayaw mo sumunod. Lumalayo ka sa Diyos. Dito po ang panawagan ni John the Baptist ay magbalik loob sa Diyos. Lagi po tayo lumalayo sa Diyos. Tandaan po natin yan. Lagi tayo lumalayo sa Diyos. Lagi tayong nagpakaligaw. Hindi ka naman sana naligaw, pero nagpapakaligaw ka. Parang nananadya ka na magiging malayo. Yun po'y kasalanan sa Diyos. Ang panawagan ni John the Baptist, magbalik loob, magsisi. Magsisi. At nawa, bawat isa sa atin, no? Bawat isa sa atin ay atin pong tandaan ang disenyo ng Diyos sa bawat pamilya. Ang gusto niya, ang bawat pamilya ay hindi kalimutan yun pong sinasabi ng Bible na ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Huwag kalimutan yon. Ang sabi pa nga doon, ilagay sa inyong kamay, itali sa noo, ilagay sa mga hamba. Bakit ilagay sa mga hamba? Para pagdating mo ng bahay, ay, ayan, naalala ko na, dapat ko palang gawin ito. Kaya sa hamba, para pag uwi mo, nakikita mo, may paalala. Bakit sa noo? Parang pagharap mo sa salamin, nakikita mo. Bakit sa kamay? Kasi oras-oras nakikita mo yung kamay mo, maliban na lang kung wala kang kamay. Pero yan po ang paalala. So sa umaga pong ito, kung alam natin na tayo po ay nagiging malayo na sa Diyos, nagpakalayo-layo sa Diyos, sinusunod ang gusto at hindi yung gusto ng Diyos, magbalik loob. Gusto ng Diyos na bawat pamilya ay lahat ng membro ay may takot sa Diyos, umiibig sa Diyos. Kung alam mo na ang iyong sarili ay malayong-malayo na sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, kapatid. Tayo ay tumayong lahat, muni-muni tayo. Your faith